Evening. Ayun, ako po uli 'no. Ngayon is ang pag-uusapan o ang idi-discuss ko lang naman is yung BTC muna. Kung ano na po nangyari since nung sinabi natin kung ano yung possible niyang gawin for the next few days or weeks. Tingnan natin kung meron na pong, development. Okey, nag kung yung last na pinag-usapan natin is ginawa niya ba, okey. So obviously ito po ngayon si BTC, current status niya is dito tayo natigil, eh. Dito sa candle na 'to, dito tayo nagsisimula mag-analyze 'to. So first, recap lang 'no, gumagawa siya ng bearish candle before during the time that we started to discuss this, BTC token. Pero nung kinabukasan nag-close siya ng ganyan ka-strong, okey. The following day, not so much. Looking at the volume, hindi rin naman masyado. Dito lumipat tayo ng ano 'no, ng account kasi walang RSI yung isa natin. Okay, this one, no volume as well. Hindi significant yung volume ng dalawang 'to kahit sabihin mong weaky siya, hindi niya oo, pinush niya yung price up and malamang po ito either it will stay as is na ganito yung token na 'yan because may buyer pa rin diyan or ipu-push niya a bit 'no. Pero kung titignan, 'yun nagko-consolidate siya. Currently na-consolidating yung ating BTC. Hindi pa rin siya nagkagawa ng significant na kahit anong movement. Okay, ang isa nating, ko-consider is kapag na-break na 'tong box na 'to, lumabas na siya diyan sa box na 'yan, ayan, ano na ako, positive na ako na magpu-push further na siya dito sa 48K level na 'to, within this box. Okay, itong box na 'to, possible mag-push siya diyan sa box na 'yan. Okay, from 45,600 to 48,900. Okay, in between that box, diyan ko siya tinitignan. May chance na ma-reject muna siya diyan because again, on a weekly time frame, titignan natin 'yan, grabe yung rejection niya diyan, 'to, okey. Ito, isa pang rejection, okey. It's possible may chance na i-reject siya muna diyaan bago siya tuluyang umakyat, okey. So, 1 day and 12 hours na lang po ang hinihintay natin, 1 day and 12 hours bago mag-close ang weekly candle na 'to at mukhang hindi naman siya magko-close ng mas malaki pa diyan sa candle na 'yan. And if in case 'no, this candle breaks this box and closes above this level, okay, closes above this level. Grabe yung rejection diyan sa area na 'yan, ayan, oh, okay. If it closes above this level, ibig sabihin 'no, may tsansa the next candle of the weekly will continue pushing up to this level of interest natin, 'yan, point of interest. Then that's the time na mag-aano na tayo, maghahagilap na tayo ng sign of weakness para bumagsak si BTC at 31K level 'to. Bakit 31K level? 'Yan yung resistance at sana maging turn support, okey? Sana maging resistance, turn support siya. If bumutas 'yan, may sasalo sa kanya dito na OB na puwede niyang i-mitigate because there is a fair value gap. May fair value gap diyan and still open po itong area na 'to na puwede niya ring balikan, okey, puwede niya rin balikan yung area na 'yan. Kaso masyado na siyang mababa, 22K at 19K level, masyado na pong mababa 'yan, baka hindi na po 'yan umabot diyan. Kasi baka dito pa lang marami na pong mga buyers sa area na 'to, because of this recent pump. Ang gagawin kasi nito magbibigay lang 'yan ng discount, okey. Ang mga ano kasi siyempre
ako ang thinking ko lang naman yung mga market movers na yan, papataasin lang yan. Okay, siyempre mag-accumulate yan ng pera. Yung mga buyers, yan, no? Ano siya ng buyers, nag-a-attract ng buyers. Meron siyang stop losses dito na pwede niyang i-liquidate siya. Pwede niyang kunin yan, ubusin yung budget yan. Tapos, di-discount siya. Then, around this area, bili na naman siya sa kanya patataasin sa next level of uh, concern natin. We're looking at this level na, 60K na. Kasi wala nang sa monthly, wala nang pumipigil. Ito hindi ko siya pwedeng sabihin totally significant though maraming tumama dyan na price. Pwedeng dito muna huminto. Okay? Tapos umupo dito saka siya tumuloy. Kasi what made the price goes down is itong swing na to. Itong swing na to ang nagpabagsak talaga sa kanya. Yan. Kasi kung titignan niyo yan sa daily, balikan lang natin na mabilis. Yan. Itong daily, meron siyang kinreate na divergence. May divergence yan and divergence. So, pinababa niya yung price. Okay. And yun na nga, may rejection dito sa area na to. Yun. So, yun pa rin. Wala namang walang significant pa na change. Wala pang kahit anong malaking pagbabago kay BTC. I think it will continue on the next days or even weeks before natin makita yung significant. Okay? Ito pwede ko itong i-trade after niya i-break out yan. Pero hanggang dito lang ako sa area. Pag naman siya, breakdown naman dito, I will look for short opportunities pero not within this area. Not within this area. Hindi ko siya nakikita healthy. Baka ang gawin niya lang kasi, like mentioned last time, ang gawin lang yan is baba dito. Tapos, angat ulit doon. Sa kanya gagawin yan. Pwede niyang gawin yung part na to. Okay. So, that's my piece for BTC. I'm still waiting for the significant movement. Wala pa siya. Nandito lang doon sa area na to yung RSI. So, lang nagpo-push sa price na umangat. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin bababa siya because above 50 level siya ng RSI. Yun lang. So, maraming salamat. Ciao.